Dominant Protector. Credit to the author. 5,411-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi pa rin alam ni Terence at Wooking kung ano ang ibig sabihin ng ulo ng ahas, ngunit nakapagdesisyon na siya. Kung hindi dahil sa patuloy na pang-aasar ni Terence at Wooking, hindi niya kailangang sumugal. Ngunit ngayong naramdaman na ni Tian yung ang pressure, kung hindi niya ipipilit ang sarili, hindi pa kasama rito si Terence, maging sina Wooking at Janpeng ay iiwan siya magpakailanman. Dahil sa kanyang pagmamataas, imposibleng mauwi siya sa huli. Hinahamon ang mga limitasyon. Matalim na tiningnan ni Terence si Tian Yong. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong sitwasyon, naaninag niya ang pangkalahatang sitwasyon mula sa tingin nito. Agad niyang sinabi, naiintindihan ko, pero hindi ito sumasalungat sa pagsama mo sa amin. Kahit na gusto mong hamanin ang iyong mga limitasyon, maaari kang maghintay hanggang sa makaakyat ka. Kung talagang mahahanap natin ang mga espiritual na bunga, hahatiin natin ang mga ito ng pantay sa ating tatlo. Kung kulang, babayaran kita ng mga espiritual na jade. Pinahahalagahan ko ang mabubuting intensyon ni Kuya Linford, pero nakapagdesisyon na ako. Kuya Linford, hindi mo na ako kailangang kumbansihin pa. Magkikita tayong muli. Ikinuyom ni Tian yung ang kanyang mga kamay kina Terence at Wooking, tumalikod, at umalis. Habang pinapanood niya si Tian yung na umalis, biglang nagsalita si Wooking, mukhang na-provoke ng husto ang lalaking ito. Napakatalino niya at may malakas na kalooban. Kahit hindi siya makinis, karapat-dapat pa rin siyang purihin. Kung walang aksidente, tiyak na magiging isang mahusay siyang tao sa hinaharap, sabi ni Terence, malalim ang iniisip. Bihira niyang husgahan ang iba, at ang kanyang pagpapahalaga ay napakataas na. Si Wooking ay isang taong may walang limitasyong potensyal, ngunit sa kalaunan, mahirap talagang sabihin kung maaari pa siyang maging mas mahusay kaysa kay Tian Yong. Siyempre, ngayong sinusundan na ni Wooking si Terence, hindi na maihahambing si Tian Yong sa kanya pagdating sa cultivation resources. Kung hindi nila mababawi ang pagkakaiba sa aspetong ito, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay lalo lamang lalakas. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa at agad na tumalon sa dagat, sumisid sa ilalim ng lupang kuweba. Tulad nga ng sinabi ni Tian Yong. Mga kalahating li papasok mula sa pasukan, biglang bumukas ang loob ng kuweba. Pagkababa, mayroon pa ring taas na halos 30 metro mula sa tuktok ng kuweba, at medyo maluwang ang paligid. Ang pinakakamangha-mangha ay ang lugar na ito ay naiiba sa kanilang inaakala. Hindi ito ganap na madilim, ngunit may malambot na berdeng ilaw sa lahat ng dako. Para itong isang paraiso sa isang kwentong engkanto, nakalalasing sa mga tao. Ang liwanag na ito. Hindi napigilan ni Wooking na kumunat ang kanyang noo. Bagamat maganda ang malambot na berdeng liwanag sa kanilang paligid, nagbigay ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng panganib. Ang kanyang mga nakaraang karanasan ay nagsasabi sa kanya na habang mas maganda ang isang bagay, mas mapanganib ito. Mukhang madalas natatakpan ng tubig dagat ang lugar na ito. Kung hindi ko nagkakamali, tuluyang babahain ang lugar na ito tuwing high tide. Wala na tayong masyadong oras, sabi ni Terence habang tumitingin sa paligid. Sumulyap sa kanya si Wooking, at ang kanyang natatarantang mukha ay napuno ng pagkalito. Tingnan mo ang kumikinang na bagay na iyon. Isa itong uri ng plankton na naninirahan sa dagat. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng berdeng liwanag. Tingnan mo, hindi lang sila nasa lahat ng dako sa lupa, kundi nasa ibabaw din sila ng kuweba. Kung hindi lang dahil sa lagi silang natatakpan ng tubig dagat, hindi sila mananatili rito ng walang dahilan, bukod pa sa buhay silang lahat, paliwanag ni Terence. Oo. Tumanggaw si Wooking, pumahanga sa husay ni Terence sa pagmamasid. Nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa husay ni Terence sa pagmamasid. Lahat ng mga master na nakilala niya noon ay mas mahina kaysa kay Terence sa aktwal na lakas. Isa siyang prangka na tao, ginagamit ang kanyang mga kamao para ayusin ang lahat. Napakakaunti lang ang mga taong nagbibigay pansin sa mga detalye tulad ni Terence. Sa tingin ko ay hindi naman masyadong malaki ang lugar na ito. Dapat ay kayanan nating walisin ang lugar bago pa dumilim sa labas. Dapat ay makakalabas na tayo bago pa man tumaas ang tubig.
Maghiwa-hiwalay na tayo at bilasan natin. Nagpa siya si Terence na hatiin sa dalawang grupo. Tutal, naiiba si Wooking sa iba niyang mga tagasunod. Dahil sa kanyang pinakamataas na antas ng lakas sa maagang nascent soul realm, madali siyang makakapunta kahit saan sa maliit at sinaunang martial world. Hindi na kailangang sundan pa ito palagi. Tungkol naman sa mga espiritual na bunga, naniniwala si Terence na hindi itatago ni Wooking ang mga ito para sa kanyang sarili kung talagang nakuha niya ang mga ito. Hindi ang karakter nito ang kanyang pinagkakatiwalaan, kundi ang utak nito. Tiyak na gagawa si Jianfeng ng isang bagay na kasing tanga ng pagbulsa ng mga espiritual na prutas para sa kanyang sarili, ngunit hindi kailanman iyon gagawin ni Wooking dahil isa siyang matalinong tao. Sige, sabi niya. Walang pag-aalinlangan, pumili si Wooking ng direksyon para maghanap, habang si Terence naman ay sa kabilang direksyon. Dahil sa kanyang pambihirang banal na pandama, mabilis siyang kumilos, at sa unang tingin, para siyang anino na pabalik-balik. Hindi kalakihan ang kuwebang ito sa ilalim ng lupa, ngunit hindi rin naman ito maliit. Kung hindi sila kikilos ng mabilis, hindi nila matatapos ang paghahanap bago pa tumaas ang tubig. Sa kuwebang ito sa ilalim ng lupa, bukod sa plankton na naglalabas ng berdeng fluorescent light, ang pinakakaraniwang bagay ay ang damong dagat. Bukod pa rito, halos walang ibang halaman, lalo na ang anumang malalaking halaman, kaya medyo malawak ang tanawin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na madaling mahanap ang mga espiritual na bunga. Base sa description ni Tianyong, alam na ni Terence kung ano ang hitsura ng spirit sense fruit, pero hindi niya alam kung prutas ba ito o tumutubo lang ito sa lupa. Madaling makahanap ng prutas sa lugar na ito, pero medyo magiging abala kung tumutubo ito sa lupang natatakpan ng damong dagat. Bago ito, sumang-ayon si Terence sa paghatol ni Tianyong, iniisip na ang maalamat na prutas ng espiritu ay maaaring tumutubo sa kuweba. Ngunit ngayon, medyo nagdududa siya. Kung tama ang kanyang hinuha, ang kuweba ay madalas na nakalubog sa tubig dagat. Maaari kayang tumubo ang prutas ng espiritu sa tubig dagat. Karamihan sa mga tao, kasama na si Terence, ay nag-iisip na ang espiritual na prutas ay tatubo lamang sa mga lugar na mayaman sa espiritual na chi. Halos walang posibilidad na tumubo ito sa dagat. Ang dagat ay walang mataas na tugma sa espiritual na chi, at kapag napapaligiran na ito ng dagat sa buong taon, ang espiritual na chi ay magiging katulad na rin ng sa mundo ng mga mortal. Anong uri ng kayamanan ang maaaring tumubo sa ganitong uri ng kapaligiran? Siyempre, kakaunti lang ang mga taong nakakita ng espiritual na prutas. Marahil ay kakaiba lang talaga ang mga espiritual na prutas. Matapos maghanap sa isang direksyon ng ilang sandali, biglang tumigil si Terence. Hindi dahil nakakita siya ng isang espiritual na prutas, kundi dahil naramdaman ng kanyang espiritual na pandama na may mga tao sa di kalayuan, at hindi lang isa. Kakaiba ito. Base sa sinabi ni Tianyong, aksidente lang na natuklasan nila ng kanyang amo ang lugar na ito, at masasabing ang nakatago ang lugar na ito. Sa normal na sitwasyon, kahit may pumunta sa bangin, napakahirap itong hanapin, maliban na lang kung hinahabol sila ng mga spirit beast tulad ni Tianyong at ng iba pa. Kung hindi sana sila tumalon pababa para mangisda dahil sa pagkabagot, at sa gayon ay aksidenteng natuklasan ang kuwebang ito sa ilalim ng lupa, hindi ba? 5,412. Dalawang dahilan lamang ang maaaring magpaliwanag kung bakit lumitaw ang mga taong ito sa lugar na ito. Maaaring natanggap nila ang balita mula kay Tianyong o sa kanyang Panginoon, o kaya naman ay nakuha nila ang balita mula sa ibang mga mapagkukunan. Sa karaniwang paghatol, mas malamang na mangyari ang huli. Gayunpaman, sa kasong ito, mahalagang pag-isipan kung anong uri ng daluyan ang nasa likod nito. Tutal, masyadong nakatago ang lugar na ito, at kahit ang opisyal na tagapamahala ng Isla ng Ahas, si Marky York, ay maaaring hindi alam ito. Ayos lang kung aksidenteng makapasok si Tianyong at ang kanyang amo, ngunit kung ang ganitong pagkakataon ay nangyari sa dalawang magkaibang tao ng sabay, manginig ang mga tao. Dahil sa personalidad ni Terence, kailangan niyang humanap ng paraan para malaman ang tunay na dahilan kung sa tingin niya ay may nangyayari. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan at nagmasid. Sa distansyang ito, malinaw niyang nararamdaman ang mga galaw ng mga taong nasa harap niya, ngunit hindi siya maramdaman ng kabilang panig, maliban na lang kung nasa yugto rin sila ng profound. Mayroong 4 na tao sa kabuuan.
Hindi gaanong kapansin-pansin ang kanilang lakas sa mga cultivator na pumunta sa isla ng ahas para sa pagsubok, ngunit hindi rin naman sila masyadong mahina. Isa ang nasa maagang yugto ng Jedan, isa ang nasa kumpletong yugto ng pundasyon, at dalawa ang nasa tugatog ng huling yugto ng pundasyon. Ang ganitong uri ng alokasyon ng lakas ay higit pa sa sapat para sa iba pang mga ordinaryong pagsubok sa sinaunang maliit na Jangho. Gayunpaman, sa isla ng ahas na ito, maituturing lamang itong madaanan, medyo madaanan. Kahit si Tianyong at ang kanyang Panginoon ay tumatapak sa manipis na yelo rito, lalo na ang mga taong nasa harap nila. Kung makakasalubong nila ang isang mabangis na spirit beast tulad ng armored bone snake, ang grupong ito ng mga taong ito ay tiyak na tuluyang malilipol, at mahihirapan silang makatakas kahit na gustuhin pa nila. Pero ang ikinagulat ni Terence ay tila wala sa iisang grupo ang 4 na taong ito, dapat sana ay nasa iisang grupo sila, pero mayroon silang panloob na tunggalian. Ang 4 sa kanila ay hinati sa 2 grupo. Ang mga cultivator na nasa unang bahagi ng Jedan stage at 2 cultivator na nasa huling bahagi ng foundation stage ay nasa isang grupo, at ang mga natitirang perfected na cultivator na nasa foundation stage ay nasa ibang grupo. Sa sandaling ito, ang 2 panig ay naghaharap, nakabunot ang mga espada. Tudor Chu, hindi mo inaasahan na darating ang araw na ito, di ba? Nanguna ang isa sa mga huling peak foundation stage masters at napangisi. Tila siya ang core ng 3-man group. Kahit ang early Jedan stage master ay nakatayo sa likuran niya habang ang mga kamay ay nakakuyong sa likuran, parang isang attendant. Bakit? Ang binata na nagngangalang Tudor ay parehong gulat at galit na galit. Malinaw na hindi niya inaasahan na bigla na lang mangyayari ang mga bagay-bagay. Sa kanyang palagay, ang 3 taong nasa harap niya ay hindi naman talaga magkaaway na hindi magkakasundo. Kahit na hindi sila magkasundo paminsan-minsan, malayo pa rin itong umabot sa puntong maglalaban sila hanggang kamatayan. Tutal, ang 3 taong ito ay mula sa iisang angkan at angkan. Lalo na si Oliver Chu, na nakatayo sa harap niya. Magkadugo sila at tunay na magpinsan. Kung pag-uusapan katayuan, pareho silang direktang apo ng Panginoon ng angkan ng Chu. Magkasama silang naglalaro simula pa noong bata pa sila at nagkaroon ng magandang relasyon noon. Nitong mga nakaraang taon lang naging mas malayo ang kanilang relasyon. Paano sila napunta sa ganitong kalagayan? Bakit? Tumawa si Oliver nang marinig iyon. Nahihiyang sinabi niya, mahal kong pinsan, hindi mo ba talaga alam kung bakit? Naaalala ko na napakatalino mo noong bata ka pa. Sa tuwing ini-inspection kami ni Lolo, ikaw ang laging pinupuri. Ngayong nasa ganitong sitwasyon ka na, nakakapagtanong ka pa rin ng ganoong katingang tanong. Saan napunta ang matalino mong utak? Natahimik sandali si Tudor bago dahan-dahang sinabi, para sa prutas ng kamalayang espiritual. Gaya ng kasabihan, namamatay ang mga tao para sa kayamanan habang namamatay ang mga ibon para sa pagkain. Ang pagpatay at pag-agaw ng mga kayamanan ay palaging isang kaugalian sa mundo ng paglilinang, lalo na sa harap ng isang bihirang kayamanan tulad ng espiritual na prutas na halos maalamat. Kahit na maglaban ang Blood Brothers, magiging normal lang iyon, hindi pa kasama ang katotohanan na siya at si Oliver ay hindi Blood Brothers, sila ay mga magpinsan lamang na pinaghihiwalay ng isang patong ng dugo. Tungkol dito, kailangan pa rin naming magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa biglaan mong ideya na tumalon pababa, hindi sana namin matatagpuan ang magandang lugar na ito, lalo na ang prutas ng kamalayang espiritual. Nagngitian ang 3 napakatago ng kuweba na kahit si Terence ay hindi ito mahahanap gamit ang kanyang pandama sa espiritu, lalo na sila. Bigla bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang mabaling ang atensyon kay Tudor. Biglaan ba itong naisip? Kung katulad lang ito ng huling pagkakataon na hinabol si Tianyong at ang iba pa ng ahas na may baluti at buto hanggang sa puntong wala na silang malabasan, ayos lang sana. Pero sinong normal na tao ang biglang magkakaroon ng ideya na tumalon sa dagat? Ano ba to, Tudor? Pero hindi pa nga natin natatagpuan ang anino ng Spirit Sense Fruit, hindi pa ba masyadong maaga para makipagtalo sa akin? Sagot ni Tudor. Hindi siya tanga. Kung talagang natagpuan ni Oliver ang spiritual fruit, tiyak na mag-iingat siya laban dito. Gayunpaman, ang pagkainip ni Oliver na gumawa ng hakbang sa kanya sa oras na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hehe.
Mahal kong pinsan, napaka-inosente mo talaga para makapagtanong ng ganyan. Wala ba talagang problema sa utak mo? Patuloy na nanunuya si Oliver, ang mukha ay puno ng kahusayan habang nanunuya, kung makakahanap ako ng espiritual na prutas, syempre makikipag-away ako sa iyo, pero kahit wala akong espiritual na prutas, hindi ba't nakatakda ng maging hindi na maayos ang relasyon natin? Hindi ko maintindihan, mahinahong umiling si Tudor at tapat na tinanong ang sarili. Palagi niyang tinatrato ng maayos ang kanyang pinsan na si Oliver simula pa noong bata pa ito. Kahit na medyo naging malamig at malayo ang loob niya sa nakalipas na 2 taon dahil sa kanilang magkaibang pananaw, malayo pa rin itong maituturing na isang alitan. Kaya bakit sila hindi magkasundo? Ang bagal mo talaga. Sige, dahil inalagaan mo ako noong bata pa ako, magiging maawain ako at hahayaan kitang mamatay ng may malinaw na pag-unawa. Bibigyan kita ng pahiwatig, yubi ng sekta ng espiritu ng dahon. Malamig na sanggal ni Oliver. UB. Hindi maiwasan ni Terence na magulat sa pangalan. Naisip niya na isa lamang itong karaniwang pagpatay sa isa't isa para sa mga kayamanan tulad ng espiritual na prutas, magkakaroon ng hindi mabilang na pagpatay araw-araw, maging ito man ay sa Sky Class Island o sa sinaunang mundo ng martial arts. Hindi niya inakalang sangkot si UB. Anong ibig mong sabihin? Tila naguguluhan pa rin si Tudor. Hindi mo ba talaga alam o nagkukunwari ka lang na hindi mo alam? Malapit nang may ugnay ang ating pamilya Chu sa pamamagitan ng kasal sa sekta ng espiritu ng dahon. Ang bagong silang na matandang halimaw na iyon sa sekta ng espiritu ng dahon ay malubhang nasugatan, at alam ng lahat na hindi siya makakatagal. Nagkataon lamang na si Lolo ay isang bagong silang na matandang halimaw sa yugto ng kaluluwa, at ang kapangyarihan ng ating pamilya Chu ay malayong maihahambing sa mga tradisyonal na sekta na ito. Kung hindi tayo makahanap ng maaasahan sa lalong madaling panahon, si Lolo, isang bagong silang na matandang halimaw sa yugto ng kaluluwa, ay hindi lamang hindi maaakay ang pamilya Chu sa isang mabilis na pag-angat, maaari pa siyang magdulot ng isang sakuna. Tutal, maraming kaaway ang ating pamilya Chu, at tiyak na hindi sila uupo at panunuorin ang pag-angat ng pamilya Chu. Bukod pa rito, ang sekta ng espiritu ng dahon ay nangangailangan ng isang bagong silang na matandang halimaw sa kaluluwa. Bukod pa rito, palagi kaming may magandang relasyon. Dahil interesado ang magkasintahan, ang kasal ay dapat gawin. Paliwanag ni Oliver. Hindi lihim ang mga bagay na ito, at natural lamang na alam ito ni Tudor. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya, ano kaya? 5,413. Dahil ito ay isang kasal na kumakatawan sa opisyal na pagsasanib ng 2 pamilya, ito ay isang mahalagang kaganapan para sa parehong sekta ng espiritu ng Ye at sa ating pamilyang Chu. Ang kapareha sa kasal na ipinadala ng magkabilang panig ay walang alinlangang ang kahalili ng kani-kanilang puwersa. Sa ganitong paraan lamang maaaring ganap na maisama ang sekta ng espiritu ng Ye at ang pamilyang Chu sa isang puwersa pagkatapos ipanganak ang mga anak ng magkabilang panig, at magkaroon ng matibay na pundasyon sa gitnang isla o maging sa buong sinaunang alyansa. Pagpapatuloy ni Oliver. Mukhang hindi pa nagre-react si Tudor, pero may ideya na si Terence bilang isang nakamasid. Halata na nagbabalak si Oliver laban kay Tudor hindi dahil sa espiritual na bunga, kundi dahil sa kasal. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag kung anong klaseng tao si UB. Sa nakababatang henerasyon ng sinaunang alyansa, isa siyang tunay na henyo. Walang duda tungkol sa kanyang posisyon sa sekta ng espiritu ng dahon. Sino mang magpakasal sa kanya ang magiging kahalili ng ating pamilya Chu at magkakaroon din ng pinakamagandang pagkakataon na makapasok sa sekta ng espiritu ng dahon sa hinaharap. Ito ay walang duda. Nagliwanag ang mga mata ni Oliver habang nagsasalita. Bagamat ang pamilyang Chu ay mayroong isang bagong silang na Soul Old Monster, na isa ng natatanging pag-iral kumpara sa mga ordinaryong sekta at pamilya, mas mababa pa rin ito sa antas ng 10 maliliit na sekta at pamilya. Kahit na mayroon silang bagong silang na Soul Old Monster, wala itong silbi. Ang dahilan ay masyadong kulang ang kanilang potensyal sa ibang aspeto. Hindi pa kasama rito ang iba pang mga bagay, ang pinakamahalagang gulugad ng pamilyang Chu ay walang kapantay sa 10 maliliit na sekta at pamilya tulad ng Yes Spirit Sect.
Alinman sa 10 maliliit na sekta at pamilya ay mayroong higit sa 2 numero ng mga eksperto sa entablado ng Jindan, at ang ilan ay mayroon pang 20 hanggang 30. Gayunpaman, kung titingnan ang pamilyang Chu, lahat ng mga eksperto sa entablado ng Jindan sa ilalim ng bagong silang na Soul Old Monster na pinagsama-sama ay mayroon lamang 2 tao. Halata ang agwat. Kung ikukumpara dahil sa malaking halaga ng ginastos ng angkan ng Chu para sa pagpapalaki ng kanilang mga reserbang puwersa nitong mga nakaraang taon, tila mas maliit ang agwat sa pagitan ng nakababatang henerasyon ng angkan ng Chu at ng mga tradisyonal na mayayaman at makapangyarihang sekta tulad ng sekta ng Leaf Spirit. Sa unang tingin, ang bilang ng mga disipulo sa simbolikong yugto ng perpektong pundasyon ng kaharian ng pagtatayo at ang tugatog ng huling pundasyon ng kaharian ng pagtatayo ay tila halos pareho sa unang tingin. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Kahit na nasa tugatog na sila ng huling bahagi ng foundation stage, ang pagkakaiba sa lakas at potensyal sa pagitan nila ay maaaring kasing laki ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga henyo tulad ni Tianyong at Yubi ay nakatadhana na magkaroon ng walang hanggang mga pagkakataon, ngunit para sa karamihan ng mga eksperto sa antas na ito, ang maabot ang hangganan ng Golden Core Stage ay isang napakataas na tagumpay. Maaari pang ang posible na sila ay manatili sa antas na ito habang buhay. Sa nakababatang henerasyon ng angkan ng Chu, ang 2 pinakakilalang tao ay sina Tudor at Oliver. Si Tudor ay bahagyang mas mahusay sa usapin ng talento at lakas, ngunit kahit na ganoon, malayo pa rin siyang maihahambing kay Yubi at sa iba pa. Si Yubi ay isang maimpluwensyang tao sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, samantalang sila ay isang grupo lamang ng mga tao na hindi kailanman nabigyan ng pansin. Ngayong nasa harap na nila ang pagkakataon, nagkaroon sila ng pagkakataong pakasalan si Yubi. Ito ay isang bagay na hindi maisip noon, kaya hindi nakakapagtaka na labis na nasa sabik si Oliver. Tutal, nakita na niya mismo ang panig ni Yubi. Bukod sa medyo kabayanihan niyang diwa, maituturing din siyang may parehong mukha at figure. Bukod pa rito, mayroon siyang lakas at katayuan sa likod niya. Noong panahong iyon, ganoon ang kanyang pakiramdam. Kung balang araw ay kaya niyang talunin ang isang babaeng tulad niya sa kama, ano pa ang mahihiling ng isang lalaki? Halos naayos na ang kalamangan ng pamilya, at ang kasal ay tiyak na matatapos. Dahil nasa harap niya mismo si Yubi, nangangati ang puso ni Oliver para sa isang away. Sa kasamaang palad, ang bagay na ito ay malayong maging tiyak. Gaya ng inaasahan, ang kandidato sa kasal na iPad-adala ng angkan ng Chu ay tiyak na siya o si Tudor. Ang iba pang mga disipulo ng nakababatang henerasyon ng angkan ng Chu ay alinman sa masyadong mahina o masyadong mahina para isaalang-alang. Matagal nang pinaglalawayan ni Oliver si Yubi. Natural lang na mag-iisip siya ng paraan para maalis si Tudor bago pa makumpirma ang kandidato sa kasal. Hindi lamang siya apo ng pinuno ng angkan, kundi mas mataas din ang kanyang lakas kaysa sa kanya. Ito ang pinakamalaking balakid sa kanyang landas. Kaya naman sinasadya nilang maglaban-laban. Ang isla ng kataas-taasang ahas ang pinakamagandang pagkakataon para maalis si Tudor. Dahil dito, gumugol siya ng maraming pagsisikap para hikayatin ang kanyang ama. Hindi siya nagtipid sa pagrente ng 2 karagdagang puwang para makapasok ang 2 katulong na ito. Kung hindi, sapat na sana kung hindi siya mapatay ni Tudor, lalo na kung hindi niya ito mapatay. Wala akong balak na makipag-away sa iyo dahil kay Muyo. Ngayon lang naunawaan ni Tudor ang intensyon ng kabilang panig. Noon pa man ay nakatutok na siya sa cultivation at bihirang magbigay pansin sa mga chismis na walang kinalaman sa cultivation. Isa siya sa mga pinakabagong taong nakaalam tungkol sa kasal sa Leaf Spirit Sect, at wala siyang interes kay Yubi. Hindi niya inakala na magiging tinag siya sa tagiliran ni Oliver dahil dito. Isa lamang siyang inosenteng biktima. Ganoon ba? Pinaikit ni Oliver ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Yubi. Malinaw na hindi siya naniwala dito. Gaya ng kasabihan, ang isang magandang babae ay paborito ng isang lalaki. Bagamat naiiba si Yubi sa mga ordinaryong babae, hindi naman siya nagkukulang sa pagiging kaakit-akit ng mga lalaki. Sa kabaligtaran, mas kaakit-akit pa siya kaysa kay Yubi. Hindi naniniwala si Oliver na walang nararamdaman si Yubi para sa kanya. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi ko pa nakikilala si Yubi, ni hindi ko siya kailanman minahal. Makakaasa ka rito. Tutal, magkapatid na tayo sa loob ng ilang dekada.
Nararapat ba na magpatayan tayo dahil sa isang babaeng hindi natin kilala? Sagot ni Tudor. Ngayong sinabi mo na iyan, parang hindi na angkop. Biglang nagbago ang saloobin ni Oliver, sa totoo lang, hindi ako kailanman inalipusta ng pinsan mo. Kung hindi lang dahil sa wala akong ibang pagpipilian, hindi ko gugustuhing magdulot ng buhay at kamatayan na pakikibaka sa pagitan natin. Gayunpaman, paano kung magpasya si Lolo na ayusin ang kasal sa pagitan ninyo ni Yubi? Ano ang dapat kong gawin? Bagamat nakapagdesisyon na siyang alisin si Tudor sa Isla ng Ahas, at naihanda na ang plano, halos tiyak na magtatagumpay siya. Gayunpaman, hindi ito walang panganib para kay Oliver. Tutal, si Tudor ay hindi isang ordinaryong tao. Kung bigla siyang mamamatay sa Isla ng Ahas sa puntong ito, gaano man siya kahusay maghanda, madali pa rin itong magdudulot ng hinala. Kung seseryosohin ito ng kanyang lolo, hindi magiging maliit na problema ang darating sa hinaharap. Madali lang yan, tatanggihan ko na lang agad. Diretsong sabi ni Tudor. Wala siyang interes sa bagay na ito simula pa lang. Isa pa, hindi naman siya basta-basta nag-iisip ng ganon. Kung hindi matuloy ang negosasyon, malapit nang maging zero ang tsansa niyang mabuhay. Tutal, bukod kay Oliver, mayroon pa ring eksperto sa unang bahagi ng Golden Core Stage at isang eksperto sa tugatog ng huling bahagi ng Foundation Establishment Stage sa kabilang panig. Hindi siya si Tianyong. Madali lang para sa iyo na sabihin. Sino ang makakatanggi sa desisyon ng ating lolo? Hindi siya pinaniwalaan ni Oliver. 5,414. Mula sa pananaw ni Oliver, kung talagang mangyayari iyon, hindi makakalaban ni Tudor kahit gustuhin niya talaga. Bukod dito, hindi siya naniniwala na si Tudor ay magiging ganoon katanga para itakwil ang isang magandang pagkakataon. Kung gayon, ano ang kailangan mo? Kumunat ang noo ni Tudor. Nag-isip sandali si Oliver at biglang ngumiti, paano kung ganito? Bumalik ka agad at magpakasal sa isang babae. Mag-aayos ako ng isang babae sa bahay aliwan para sa iyo. Sang-ayon ka ba? Napanganga si Terence dahil dito ang batang ito ay medyo katulad ni Janpeng, puno ng masasamang ideya. Nag-aalala siya na baka mabunyag si Tudor kung papatayin niya ito rito, kaya hinayaan niyang sirain ni Tudor ang sarili niya. Kapag nakapagpakasal na siya sa isang babaeng galing sa isang bahay aliwan, natural na hindi na mapasama si Tudor sa alyansa ng kasal ng walang anumang nakatagong panganib, at 2 ibon lang ang mapapatay niya gamit ang isang bato. Hindi ako sang-ayon dyan. Diretso ang pagtanggi ni Tudor kaya kahit si Terence, na isang nakamasid lang, ay hindi maiwasang hindi mawala ng sasabihin. Sa sitwasyong ito, kahit sino ay mag-iisip ng paraan para harapin ito. Maaari naman sana silang sumang-ayon muna ng pasalita at saka gumawa ng mga plano pagkatapos nilang magkabalikan. Mabuti na lang at may lugar para sa negosasyon, pero tinanggihan ito ng lalaking ito ng walang pag-aalinlangan. May problema ba sa utak ng lalaking ito? Anong sinabi mo? Akala ni Oliver ay mali ang narinig niya. Uulitin ko, hindi ako sasang-ayon sa ganitong katangahan. Nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Tudor. Wala na akong masabi pa. Mahal kong pinsan, pwede ka nang mamatay. Agad na sinenyasan ni Oliver ang 2 taong nasa tabi niya na kumilos. Sa puntong ito, wala na siyang ibang magawa kundi ang kumilos, gaano man kalala ang kahihinatnan nito. Kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Teka. Hindi talaga ako papayag sa kalokohang tungkol sa babaeng nasa bahay aliwan, pero kung sasabihin kong makakahanap ako ng spirit sense fruit at mapapalit ito sa buhay ko, paano? Biglang sabi ni Tudor. Anong sinabi mo? Nagulat ang lahat. Kahit si Terence, na malamig na nakamasid mula sa malayo, ay naramdaman ang pagkislap ng kanyang mga talukap. Karaniwan, kahit sino ay mangungutya sa mga ganoong salita. Kung totoo ang sinabi ni Tudor, tiyak na mahahanap niya ang espiritual na bunga. Pag-aari ba ng kanyang pamilya ang Isla ng Ahas? Gayunpaman, sa sandaling ito, seryoso ang ekspresyon ni Tudor. Hindi siya mukhang nagsasalita ng hindi nag-iisip. Nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam na nagsasabi siya ng isang walang ang katotohanan. Hindi mahalaga kung paniniwalaan ito ng iba o hindi, ngunit kung ibabatay sa kanyang tindig, tiyak na paniniwalaan niya ito. Mahahanap ko ang spirit sense fruit at magiging iyon na iyon. Mula ngayon, hindi na tayo makikialam, seryosong sabi ni Tudor.
Hindi naniwala si Oliver sa ganitong kalokohan. Nang uutusan na niya ang kanyang mga tauhan na kumilos, biglang lumapit ang maagang eksperto sa Golden Core Stage sa tabi niya. Ang pangalan ng taong ito ay Wenxiang, at siya lamang ang dalawang eksperto sa Golden Core Stage sa angkan ng Chu. Kung hindi lang dahil sa katotohanang nahiwalay siya sa pangunahing angkan ng ilang henerasyon, maaaring pili na siya bilang susunod na pinuno ng angkan. Kahit na hindi siya sapat na mahusay, maaari pa rin siyang makakuha ng posisyon ng isang nangungunang elder na may tunay na kapangyarihan, at hindi lamang isang walang kabuluhang titulo tulad ngayon. Siyempre, kung hindi dahil sa kanyang mahirap na posisyon, hindi sana lilito si Wenxiang dito ngayon. Tutal, bilang isang maagang elder sa core stage ng Ores, espesyal siyang lumabas na isang taong mahilig sa pamalo para sa isang junior tulad ni Oliver. Medyo nakakahiyamang sabihin ang ganitong bagay, ngunit para sa kapakanan ng kita, sa wakas ay kinurot ni Wenxiang ang kanyang ilong at pumayag. 1,000 spiritual jade ang presyong inialok ni Oliver. Kung hindi dahil sa kanyang ama na namamahala sa pananalapi ng buong angkan ng Chu, hindi niya kayang gumastos ng ganito kalaking halaga. Pumayag agad si Wenxiang nang walang gaanong pagsasaalang-alang. Huwag mong kalimutan na ito ang Supreme Snake Island, ang maalamat na lugar na nagbubunga ng mga bunga ng kamalayang espiritual. Kung tatakbo siya para pumatay ng tao, hindi lamang siya makakakuha ng 1,000 espiritual na jade, kundi maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong makakuha ng mga bunga ng kamalayang espiritual. Bakit hindi? Tian Liang, bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Tanong ni Wenxiang. Nang makita niyang nakasimangot si Oliver, dagdag niya, tumalon siya pababa ng walang dahilan ngayon. Sa tingin ko ay may mali. Baka may hindi inaasahang panalo tayo. Ito. Nag-atubili sandali si Oliver. Bagamat medyo mahirap ang posisyon ni Wenxiang sa angkan, naroon pa rin ang kanyang lakas, lalo na nang kailangan ng kanyang ama na kunin ang maimpluwensyang ekspertong ito upang makuha ang posisyon ng susunod na pinuno ng angkan. Upang makitungo kay Tudor, kailangan niyang mas umasa dito. Hindi maaaring baliwalain ang mga salita ni Wenxiang. Pero ang problema, kung talagang natagpuan ni Tudor ang espiritual na bunga, ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba niya itong pakawalin? Sa paningin ni Oliver, ang kasal kay Yubi ay malinaw na mas mahalaga kaysa sa espiritual na prutas. Kung hindi niya maalis si Tudor sa pagkakataong ito, katumbas na lang ito ng paghampas sa damo at pag-alerto sa ahas. Wala na siyang pagkakataong bumalik sa Nakajima. Huwag kang mag-alala, mahirap sabihin kung mahahanap niya ito o hindi. Bukod pa rito, kahit na mahanap niya ito, hindi ba't ikaw pa rin ang may huling desisyon? Tahimik na nakangising sabi ni Wenxiang. Lumiwanag ang mga mata ni Oliver, ngunit nagkunwari siyang nag-alangan sandali bago tumango. Sige, kung mahahanap mo ang espiritual na prutas, pangako kong palalayain kita sa pagkakataong ito. Pero kailangan mong mangako na hindi mo ako makikipag-away para sa kahoy, Jade, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Hindi ako kailanman naging interesado kay Yubi. Okay lang yan. Walang hinala si Tudor. Agad siyang lumingon at pinangunahan ang daan. Nagkatinginan sina Oliver at Wenxiang at sumunod ng malapitan kasama ang isa pang cultivator na nasa huling bahagi ng pundasyon. Akala nila sila ang mga mantis na sumusunod sa cicada, ngunit hindi nila alam na sila pala ang Oreo sa likuran. Pagkalipas ng 1 oras, pinangunahan ni Tudor ang grupo patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Mapayapa ang buong daan. Ang isang misteryosong kuweba sa ilalim ng lupa ay tiyak na puno ng panganib sa paningin ng lahat. Hindi nila inaasahan na wala silang makikitang langaw dito, lalo na ang isang nakakatakot na halimaw. Para itong isang paraiso. Nasaan ang mga spirit sense fruit? Ang tagal mo na kaming pinapaikot-ikot. Tudor, hindi ka lang basta nag-aabala sa oras, di ba? Nagsisimula ng mainip si Oliver. Hindi lang siya, kundi maging si Wenxiang, na nasa tabi niya, ay nagsimulang magmukhang naiinip. Ang dahilan kung bakit siya naniwala kay Tudor ay dahil sa kung paano natuklasan ng lalaking ito ang kuwebang ito sa ilalim ng lupa. Sa kasamaang palad, tila natapos na ang mga himala ng lalaking ito. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy lang. Biglang tumigil si Tudor sa paglalakad. Lumingon siya para tingnan si Oliver at ang dalawa pa, nahanap ko na ang spirit sense fruit.
Saan? Nagulat ang lahat. Lumingon sila sa paligid, ngunit wala silang nakita. Ang lakas ng loob mo na makipaglaro sa amin. Muntik nang mag-away si Oliver. Kung hindi nagsalita si Wenxiang, nakagawa na sana siya ng aksyon. Ngayong nakumpirma na niya na nag-aabala lang ang kabilang panig, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Nakikipaglaro ba sa'yo? Tiningnan siya ni Tudor ng may kakaibang ekspresyon. Kailan kita niloko? Hindi ba't nandito ang prutas ng kamalayang espiritual? Hindi madaling magkaroon ng pagkakataong pumunta sa isla ng ahas. Huwag mong sabihing hindi mo nga alam kung ano ang hitsura ng prutas ng kamalayang espiritual. 5,415. Dito lang. Lalong nalito ang lahat. Bukod sa ilang damong dagat na makikita kahit saan, wala nang iba pa, kaya saan nanggaling ang mga espiritual na bunga. Mukhang hindi mo talaga alam. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Tudor. Dahil ang angka ng Chu ay palaging may kota para sa Supreme Snake Island nang hindi sinasadya, espesyal silang nakakolekta ng maraming sinaunang aklat na natira tungkol sa espiritual na prutas. Hanggat handa silang mabuti, makakakuha sila ng maraming impormasyon tungkol sa espiritual na prutas mula sa kanila. Kahit papaano, mas marami ito kaysa sa mga chismis sa labas ng mundo. Gayunpaman, tila hindi gaanong nagsikap sina Oliver at ang iba pa sa lugar na ito. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko si Tudor at pumwesto sa kanyang pwesto, hinahanap ang isang kakaibang hugis na itim na bato sa tabi ng kanyang mga paa. Sa unang tingin, mukhang hindi ito kapansin-pansin, ngunit kung titingnan itong mabuti, matutuklasan ng isang tao na ang hugis ng itim na batong ito ay halos kapareho ng ulo ng isang tatsulok na makamandag na ahas. Ang iba't ibang kasuklam-suklam na mga butik sa ibabaw nito ay nagpapanginig sa mga tao. Natulala pa rin sina Oliver at ang iba pa. Kinuha ni Tudor ang itim na bato at nagpaliwanag, alam ng lahat na ang espiritual na prutas ay hugis, apdo ng ahas, at sinasabing ito ay binago mula sa apdo ng Supreme Snake Clan, ngunit hindi ito maaaring tumubo ng mag-isa sa labas, tama ba? Ayon sa mga talaan ng mga sinaunang kakaibang katangian, ang survival rate ng Supreme Snake Tribe ay napakababa, at mahigit 70% ng mga batang ahas ay namamatay ng bata. Sa mga batang ahas na ito na namamatay ng bata, kakaunti ang ililibing sa lupa para maging petrified, at kakaunti sa mga petrified na batang ahas ang magpapaikli sa asensya ng Supreme Snake Tribe, na siyang maalamat na espiritual na prutas. Habang nagsasalita siya, maingat na tinanggal ni Tudor ang itim na bato mula sa lupa. Kumaibot ang mga talukap ng mata ni na Oliver at ng iba pa. Ang itim na bato na ito ay talagang mukhang ulo ng ahas. Mayroon pang ang mahaba at itim na katawan ng ahas na nakakabit dito, ngunit ito ay katawan ng isang ahas na parang bato. Sa unang tingin, mukha talaga itong buhay na ahas. Nakumbinsi na sina Oliver at ang iba pa sa kakaibang anyo ng prutas. Nagsimula silang huminga ng malalim asterisk, total asterisk ito ang maalamat na espiritual na prutas. Kahit ang isang taong tulad ni Oliver, na nahuhumaling sa kasal, ay hindi maiwasang makaramdam ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang maisip niya kung paano niya makukuha ang espiritual na prutas. Sa paglalakbay na ito sa isla ng kataas-taasang ahas, ang pagpuksa kay Tudor ang pangunahing layunin niya. Gayunpaman, kung makukuha niya ang espiritual na prutas, magiging isang malaking sorpresa ito. Sayang kung hindi niya ito makukuha. Bilisan mo at dalhin mo rito. Hindi na makapaghintay si Oliver. Gusto na niyang sunggaban ang nakakatakot na ahas. Teka lang, napagkasunduan natin dati na ibibigay ko sa iyo ang bunga ng kamalayang espiritual at hindi tayo makikialam sa usapan ng isa't isa. Hindi naman ganoon ka-inosente si Tudor para hindi na matubos sa kanyang mga kasalanan. Siyempre, sumusumpa ako sa ngalan ng aking pamilya na hindi ko babawiin ang aking mga sinabi, hanggat hindi ka darating at sisirain ang aking mga plano pagbalik ko. Puno ng sinseridad ang mukha ni Oliver. Oo naman, pero hindi ko maibibigay sa iyo rito. Ibibigay ko sa iyo pagbalik natin sa Nakajima. Hindi masyadong naniniwala si Tudor sa sumpaan ng kabilang panig. Hindi niya iniinda ang pakikipaglaban sa kanyang kapatid na ilang dekada nang nakarelasyon para lang makipagkumpetensya para sa kandidato sa kasal.
Kung naniniwala siya sa ugali ng kabilang panig, isa lang ang mapapatunayan nito, talagang binabaha ng tubig ang kanyang utak. Hindi naniwala si Tudor kay Oliver, at halata naman na hindi naniniwala si Oliver sa kanyang pinsan. Dapat malaman na ang lihim na plano ng Supreme Snake Island ay hindi dapat ibunyag sa publiko, lalo na sa lolo ng angka na kakaakyat lang sa bagong antas ng Soul Stage. Kung hindi lamang mabibigo ang lahat ng naunang plano, kundi magdudulot din ito ng problema para sa kanya. Ang pinakamahalaga ay kapag bumalik na si Tudor sa gitnang isla, magiging parang isda siya sa tubig. Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong kumilos muli. Sa oras na iyon, kahit nabawiin ni Tudor ang kanyang salita at tumangging ibigay sa kanila ang mga espiritual na bunga, ano pa ang magagawa nila? Tudor, limitado lang ang pasensya ko. Huwag mong pilitin ang swerte mo. Nagdilim ang mukha ni Oliver. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang bumalik ang kabilang panig sa Nakagama kahit anong mangyari, kahit na ayaw niya sa dinidiyos na bunga ng kaluluwa. Pinapasobrahan ko ba ang swerte ko? Hindi ba't napagkasundoan natin ito? O wala kang planong hayaan akong bumalik kay Nakajima ng buhay? Tiningnan ni Tudor ang 3 taong nasa harap niya at hindi nagpakita ng labis na kaba. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, para silang mga isdang nasa tadtaran. Ang kanilang buhay o kamatayan ay nasa kamay ng kabilang panig. Tutal, ang kabilang panig ay may isang maagang Golden Core expert sa kanilang panig. Kapag nagsimula na ang laban, hindi na siya makakatakas. Hahayaan talaga kita. Malamig na ngumiti si Oliver. Nang malapit na siyang maging agresibo, biglang pumutol si Wenxiang, na nasa tabi niya. Tianlo, ako ang magiging garantiya para sa bagay na ito sa pagitan ninyong magkapatid. Wala namang dapat problema, di ba? Kumunat ang noo ni Tudor at sandaling tumigil bago sinabing, sige, mapagkakatiwalaan ko ang karakter ni Tio Wenxiang, pero imposibleng ibigay ko rito ang espiritual na bunga. Kung ganoon nga, umatras tayong lahat. Pagkaalis natin dito, ibibigay mo sa amin ang espiritual na prutas at ibibigay namin sa iyo ang tanging aerial spirit beast. Ayos lang sana iyon, di ba? Nag-iisip si Wenxiang ng kompromiso. Agad na kumunat ang noo ni Oliver matapos marinig ito. Gayunpaman, matapos mapansin ang tingin sa mga mata ng kabilang panig, pinigilan niya ang kanyang mga salita. Oo naman. Agad na pagsang-ayon ni Tudor. Alam din niya na hindi makatotohanang bumalik sa Middle Island nang walang pinsala sa ganitong sitwasyon. Kung talagang maipagpalit niya ang dinidiyos na bunga ng kaluluwa para sa isang aerial spirit beast, magkakaroon pa rin ng ilang panganib, ngunit mas mabuti na iyon kaysa sa pag-aaksaya ng oras dito. Habang tumatagal ang gabi, mas maraming panaginip ang mangyayari. Kung maghihintay siya hanggang sa maubos ang pasensya ni Oliver, wala nang lugar para sa negosasyon. Sige, ayos lang. Tumango si Wenxiang at sinabing, pero bago yan, ayaw mo bang patunayan namin mismo ang espiritual na prutas? Mukhang medyo misteryoso ang batong serpent na ito, pero ang makakita ay paniniwala. Sino ang nakakaalam kung mayroon ngang espiritong prutas sa loob? Ito. Nagatubili sandali si Tudor. Ito lang ang tanging paraan niya para makipagtawaran. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Wenxiang, kung hindi niya mapapatunayan na may mga espiritual na bunga ito, wala siyang gaanong lugar para makipagtawaran sa kabilang panig. Agad siyang tumango at sinabing, sige, kung gayon. Habang nagsasalita siya, biglang gumamit ng puwersa si Tudor sa kanyang kamay. Mabilis na nabasag ang parang bato na katawan ng ahas, pira-piraso. Maya-maya pa, lumitaw ang itim na grabo sa lupa sa tabi ng kanyang mga paa. Nakatutok ang lahat sa kanyang kanang kamay. Sa kanang kamay ni Tudor, may isang maliit na piraso ng maitim na pulang bagay na tila buhay. Mukha itong apdo ng ahas. Ang pinakakakaiba ay ang apdo ng pinaghihinalaang ahas na ito ay naglalabas ng malakas at nakakasakal na amoy ng ahas. Mahina pa nga itong tumitibok. Prutas ng espiritu. Napalunok ang lahat ng laway. Sa oras na ito, kahit malabo ang paningin ng isang tao, nakikita pa rin nila na ito ang maalamat na prutas ng kamalayang espiritual. Kahit si Terence, na nagmamasid sa lahat mula sa malayo, ay hindi mapigil ang mapaungol sa eksenang ito. Nang masiguro ni Tudor na mahahanap niya ang spirit sense fruit, inakala ng lahat na nagbibiro lang siya.
Hindi nila inakala na mahahanap niya talaga ang Spirit Sense Fruit. Hindi na mailalarawan ang ganitong uri ng pagganap gamit ang salitang tulong ng Diyos, parang sinapian ng isang Diyos. 5,416. Kung tumalon siya sa dagat at natagpuan ang kuwebang ito sa ilalim ng lupa sa tulong ng Diyos, natagpuan din niya ang espiritual na bunga sa tulong ng Diyos. Kung hindi ito ang Diyos, ano ito? Wala naman sigurong problema ngayon, di ba? Sabi ni Tudor sa kanilang tatlo. Malamig na sumagot si Oliver at hindi sumagot. Si Wenxiang naman ay halatang mas masigasig sa prutas ng kamalayang espiritual. Ngumiti siya, walang problema, pero ito ang daan sa langit. Dahil bihira ang pumunta rito, bakit hindi tayo magpatuloy sa pagtingin-tingin, baka may iba pang prutas ng pandaman ng espiritu. Hindi, ito lang ang nag-iisa. Mariing umiling si Tudor. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Wenxiang. Ang puso ng tao ay palaging sakam. Ang espiritual na prutas ay isang mabuting bagay na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng swerte at hindi hinahanap. Siyempre, mas marami mas mabuti. Bagamat hindi niya alam kung bakit napakabanal ni Tudor, hindi kailanman naging masama ang makakuha ng ilang espiritual na prutas. Hindi niya inaasahan na ganoon siya kaagad tatanggihan ng kabilang panig. Hindi naman sa ayaw ko itong hanapin, kundi ang mga espiritual na bunga ay magkasalungat. Anumang espiritual na bunga ay kailangang maghalo ng malaking dami ng kaluluwa ng batang Supreme Serpent para mabuo, kaya't hindi pa nagkaroon ng kaso ng kambal o maramihang kapanganakan sa kasaysayan. Sa pangkalahatan, imposible itong matagpuan, at kahit na matagpuan ito, isa na lang ang natitira, wala nang iba. Ang sinabi ko ay mapapatunayan ng mga sinaunang aklat, hindi gawa-gawa lamang, paliwanag ni Tudor. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Wenxiang at nagmungkahi, dahil wala nang ibang espiritual na bunga, wala nang saysay na manatili pa rito. Labas na tayo. Nasa problema pa rin si Oliver. Ayos lang sana kung mayroon pa siyang ilang espiritual na bunga, pero kahit isa ay hindi sapat para maibahagi niya kay Wenxiang. Ang pagpapakawala sa kabilang panig ng ganoon lang ay parang pagpapakawala kay Tudor ng napakadali. Ayaw niya talagang gawin iyon. Sige. Pero huwag kang mag-isip ng masama, kung hindi ay sisirain ko ang Spirit Sense Fruit at mamamatay kasama mo. Siyempre, wala nang mahihiling pa si Tudor. Mula pa sa simula, wala na siyang ibang inisip na itago ang spiritual fruit para sa sarili niya. Ito ang ginagamit niyang paraan para protektahan ang sarili. Kung hindi niya ito mahanap ngayon, mamamatay talaga siya rito. Walang problema. Para ipakita ang kanilang sinseridad, sinenyasan ni Wenxiang si Oliver na manguna sa daan. Siya at ang isa pang peak-level late-stage foundation establishment cultivator ay naglakad sa harap ni Tudor. Sa ganitong paraan, kahit ano pa ang gawin nila, makikita sila ni Tudor. Hindi nila kailangang mag-alala na baka may gawin sila sa likod nila. Nakahinga ng maluwag si Tudor, ngunit hindi niya binaigo ang kanyang bantay. Bago siya ligtas na nakabalik sa gitnang isla, hindi niya tinangkang ibaba ang kanyang bantay. Dati, sinabi niya na naniniwala siya sa karakter ni Wenxiang, ngunit iyon ay isang salita lamang. Dahil tinulungan ni Wenxiang si Oliver na harapin siya, nangangahulugan ito na mayroong isang kasunduan sa likod ng mga eksena. Kung naniniwala siya kay Wenxiang, hahanap-hanapin niya ang kamatayan. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang biglang kumaibot ang mga talukap ng mata ni Tudor. Biglang lumabo ang anyo ni Wenxiang sa harap niya. Dahil sa fluorescent light ng damong dagat sa lahat ng dako, kahit na ang liwanag sa ilalim ng kuweba ay hindi maihahambing sa labas, hindi ito mahina. Halata pa rin ang anino sa loob, ngunit dahil sa hindi regular na distribusyon ng damong dagat, ang anino ay hindi katulad ng sa labas. Hindi mahina ang kakayahan ni Tudor sa pagmamasid. Kahit na biglang lumabo ang anino, mahirap itong mapansin ng iba sa ganitong kapaligiran. Tutal, ang anino ay magbabago ng hindi regular sa bawat hakbang na gagawin nila. Mabilis niya itong nakikilala. Ngunit kahit na ganoon, huli na ang lahat. Kasabay nito ay lumabo ang anino, isa pang figure ang tahimik na dumaikit sa likuran ni Tudor. Pagkatapos, mabilis itong naging isang solidong anyo. Ito ay si Wenxiang. Mga nakadikit na anino.
Nanlamig ang puso ni Tudor nang mapansin niya ang lahat ng ito. Bagamat magkakatulad ang mga pamamaraan ng paglilinang, bawat sekta at pamilya sa sinaunang Jiangho ay may kanya-kanyang iconic na katangian. Maging ang pamilyang Chu ng Nakajima, na hindi maihahambing sa 10 maliliit na sekta at pamilya, ay mayroon ding natatanging iconic na kakayahan, ang anino. Tulad ng kung paano nagmula ang ubod ng sekta ng dahon ng espirito sa mga dahon, halos lahat ng mga pamamaraan at galaw ng angkan ng Chu ay umiikot sa mga anino. Kabilang sa mga ito, ang pamamaraan ng paggalaw ay lalong kapuri-puri. Saan man pumunta ang anino, sinusundan ito ng tao. Ito ang mga hakbang ng anino ng angkan ng Chu. Bilang ang pinakanatatanging batang disipulo ng angkan ng Chu, alam talaga ni Tudor kung paano gamitin ang mga nakadikit na baitang ng anino. Tutal, isa na siyang perpektong eksperto sa pagtatayo ng pundasyon. Gayunpaman, kahit na pareho silang nakadikit na baitang ng anino, ibang-iba ito noong ginamit niya ito kumpara noong ginamit ito ni Wenxiang. Ang mga nakadikit na hakbang ng anino ni Tudor ay magagamit lamang sa maayos na paraan. Saan man pumunta ang anino, susunod ang tao. Sa pinakamarami, maituturing siyang nasa antas ng baguhan. Gayunpaman, si Wenxiang ay isang eksperto sa maagang yugto ng Golden Core Realm. Ang kanilang lakas at kaharian ay ganap na magkaiba. Ang mga nakadikit na hakbang ng anino ay halos nasa phenomenal na yugto. Sa isang tiyak na lawak, maaari pa niyang aktibong baguhin ang trajectory ng kanyang anino. Lumitaw at nawala siya na parang multo, kaya imposibleng magbantay. Pagkagamit niya ng mga nakadikit na anino, si Wenxiang ay nasa likuran mismo ni Tudor. Ang distansya sa pagitan nila ay wala pang isang hakbang, at muntik na niyang matapakan ang sakong ni Tudor. Hindi maisip ang mga kahihinatnan ng pagiging malapit sa isang maagang Golden Core expert. Walang duda na lahat ng sinabi ni Wenxiang noon ay para manhid si Tudor. Ang kanyang layunin ay palaging ang espiritual na bunga. Kasabay nito, binitawan din niya ang kanyang pangako kay Oliver. Sa madaling salita, gusto niya ang parehong espiritual na prutas at ang 1,000 espiritual na jade. Tudor, pasensya na. Umusog ang mga sulok ng bibig ni Wenxiang, ngunit ang kanyang kamay ay may hawak ng maikling kutsilyo sa leeg ni Tudor. Dahil lahat sila ay umaasa sa mga anino para mabuhay, ang lahat ng uri ng mga pamamaraan ng martial arts ay kadalasang mahirap matutunan. Ang mga eksperto ng angkan ng Chu ay halos lumakad sa landas ng mga mamamatay tao, at hindi siya naiiba. Tumawid ang talim, ngunit laking gulat ni Wenxiang nang walang nakaharang mula rito. Ang sigurado niyang panalo ay tumama sa hangin. Paano nangyari iyon? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Wenxiang. Naisip niya na hindi dapat nagkaroon ng anumang kapintasan sa kanyang pagkukunwari. Sa isang banda, dapat sana ay nagawa niyang paralisahin si Tudor. Paano naging ganito kabilis ang reaksyon ng batang ito? Napakabilis nga ng reaksyon ni Tudor. Hindi lang niya nagawang iwasan ang espada ni Wenxiang sa tamang oras, kundi gumawa rin siya ng kontra-atake sa unang sandali. Hindi si Tudor ang kanyang target, kundi Oliver, na naglalakad sa harap niya. Mga nakadikit na anino. Bagamat hindi kayang lumitaw at maglaho ni Tudor nang hindi inaasahan tulad ni Wenxiang, ang posisyon ni Oliver sa harap niya ay sadyang perpekto. Lalo na't napakabagal ng reaksyon ng lalaking ito, hindi pa rin niya alam na may ginawa ng hakbang si Wenxiang laban sa kanya. Sino pa kaya ang hahanapin niya? Anong ginagawa mo? Nabigla si Oliver nang biglang idiniin ang maikling kutsilyo ni Tudor sa kanyang leeg. Hindi siya nang ahas na gumalaw. Ayokong gumawa ng kahit ano, gusto ko lang mabuhay. Tiningnan ni Tudor si Wenxiang nang may matinding pagbabantay at malamig na sumigaw, umatras ka ng 20 baitang, kung hindi ay papatayin ko siya. 5,417. Pag-usapan natin ito, huwag kang padalos-dalos. Mabilis na sumang-ayon si Wenxiang. Bagamat tila isang kasunduan sa pagitan niya at ni Oliver, kung mamamatay si Oliver dito, hindi siya mabubuhay ng mapayapa pagbalik niya sa Middle Island. Tiyak na hahanapan siya ng gulo ng ama ni Oliver. Si Oliver ay isang walang awang tao na may malaking kapangyarihan sa pananalapi. Kahit ang isang maagang Golden Core expert tulad ni Wenxiang ay hindi kayang saktan siya. Tudor,
Kung maglalakas loob kang hawakan kahit isang hibla ng buhok ko ngayon, ginagarantiya kong mamamatay ka ng walang buo na bangkay. Kahit ngayon, matapang pa rin ang kilos ni Oliver. Hehe, kung hindi lang dahil sa mabilis kong reaksyon, malamang namatay na ako ng walang buo na bangkay. Sumanghel si Tudor at malamig na sinabi, sa simula, gusto ko talagang ibigay sa iyo ang mga bunga ng espiritual na kamalayan, pero ngayon nagbago na ang isip ko. Kahit mamatay ako rito ngayon, magdadala ako ng isa. Habang nagsasalita siya, ang maikling kutsilyo sa kanyang kamay ay tumusok na ng kalahating pulgada sa leeg ni Oliver. Agad na bumulwak ang dugo, at si Oliver ay natakot ng husto kaya't siya ay natamba. Hindi siya nang ahas na gumalaw, ni hindi siya nang ahas na magsalita ng anumang kalokohan. Teka! Huwag kang padulos-dalos. Pakakawalan na kita. Mabilis na payo ni Wenxiang, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakapalibot na liwanag. Alam na alam niya na sa sitwasyong ito, tiyak na hindi malulutas ng negosasyon ang problema. Ang tanging solusyon ay ang maghanap ng magandang anggulo at gumamit muli ng mga anino. Doon lamang niya mababawi ang kanyang pagkukusa. Sige, pero Tio Wenxiang, hindi mo kailangang sayangin ang iyong pagsisikap para makahanap ng magandang anggulo. Nakakatakot na para matamaan ka ng mga yabag ng iyong anino ng isang beses. Kapag ginawa mo ulit iyon, baka mapatay ko talaga siya sa isang kamay lang. Sa oras na iyon, ako ba ang dapat sisihin sa kanyang pagkamatay? Ikaw o ako? Maingat na sabi ni Tudor. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin ang ganoong katangahan. Kung hindi, hindi ko ito maipapaliwanag sa Panginoon, hindi ba? Dahil nabunyag na siya ng kabilang panig, kinailangan ng isuko ni Wenxiang ang planong ito at mag-isip ng ibang paraan. Iniunat ni Wenxiang ang kanyang mga kamay at umatras. Nakahinga lamang ng maluwag si Tudor matapos siyang umatras ng mahigit 20 hakbang. Ang distansyang ito ay higit pa sa saklaw ng mga nakadikit na anino. Hanggat hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban na samantalahin siya, kahit na si Wenxiang ay isang maagang eksperto sa gold core, hindi niya ito maaabutan ng hindi handa. Hanggat may pagkakataon siyang gumanti, si Oliver ay magiging isang patay na kaluluwa sa ilalim ng kanyang espada. Ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, wala nang pakialam si Tudor sa kanilang kapatiran, ni hindi niya inisip ang mga kahihinatnan ng pagpatay kay Oliver dito. Sa ngayon, ang kaligtasan ang kanyang pangunahing prioridad. Sa kabilang banda, si Wenxiang ay lubos na nakikiisa. Tutal, kung may nangyari nga kay Oliver, wala itong saysay kahit pamapatay niya si Tudor. Sa oras na iyon, maging ang pinuno ng angkan ng Chu o ang ama ni Oliver, ibubugan nila ang kanilang galit sa kanya. Mula noon, wala na siyang lugar sa angkan ng Chu. Gayunpaman, halata na ang kooperasyon ni Wenxiang ay sa panlabas lamang. Tiyak na may pinaplano siyang iba't ibang bagay sa kanyang puso, ngunit hindi niya mahanap ang tamang pagkakataon para gawin ito. Hanggat nagpapakita si Tudor ng kahit kaunting kahinaan o kapintasan, tiyak na aatakihin siya ng lalaking ito sa unang sandali. Alam na alam ito ni Tudor. Sa katunayan, ang pinakamalaking problema niya ngayon ay kung paano makakaalis sa lugar na ito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi magiging mahirap ang makaalis dito at makabalik sa tuktok ng bangin, kahit man lang para sa mga ekspertong nasa itaas ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ngunit ang problema ay pinagbabantaan niya si Oliver, at si Wenxiang, isang eksperto sa sinaunang yugto ng Jindan, ay pinapanood siya na parang tigre na nagmamasid sa kanyang biktima. Ang buong proseso ay kailangang gawin ng walang anumang kapintasan, na talagang mahirap. Nagmamasid pa rin si Terence mula sa malayo, walang balak na makialam. Dahil nakita niya ang maalamat na espiritual na prutas, hindi niya ito binitawan. Hindi niya ginagawa ang mga bagay tulad ng pagpatay ng mga tao para sa kayamanan, ngunit hindi siya isang maginoo. Matapos ang lahat ng mga taon na ito sa mundo ng pagsasanay, natutunan ni Terence na sundin ang mga kaugalian ng lupain. Kahit na wala siyang ugali na pumatay ng mga tao, ang pagnanakaw ng mga kayamanan ay hindi problema. Gayunpaman, oras na para manood ng palabas, kaya hindi na kailangang magmadali. Bilang isang nakamasid lamang, halos nahulaan na ni Terence kung ano ang nakataya sa usapan ngayon.
Mapanganib ang kasalukuyang sitwasyon ni Tudor, ngunit sa kanyang palagay, napakasimple lang ng solusyon. Ang susi sa pag-alis sa sitwasyong ito ay hindi ang lakas. Sa katunayan, sa pamamagitan lamang ng lakas ng isang perpektong tagapagtayo ng pundasyon, maliban na lang kung ito ay isang napakatalinong tulad ni Tianyong na kayang hamanin ang mga nasa mas mataas na kaharian, walang pagkakataong manalo si Tudor. Ang susi ay ang kamalayan. Kahit ano pa man ang mangyari kay Tudor mismo, alam ni Terence na kung siya ang nasa posisyon ni Tudor, nasa tugatog lang siya ng foundation stage. Hindi siya magdadalawang isip na hiwain ang lalamunan ni Oliver sa harap ni Wenxiang. Hindi ito basta-basta pag-uudyok ng damdamin, kundi isang pinag-isipang mabuti na plano. Masasabing ito lamang ang tanging paraan upang malutas ang sitwasyon. May dalawang dahilan. Ang una ay upang maalis ang anumang gulo sa hinaharap. Para kay Tudor, ang pagpatay sa kanyang pins na si Oliver ay tiyak na magkakaroon ng ilang kahihinatnan, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa sa pagpapanatili sa kanya ng buhay. Sa isang makamandag na ahas na nakatitig sa kanya, walang katapusan ang gulo. Mas mabuting putulin ang buhol na Gordian. Pangalawa, kung papatayin niya si Oliver ngayon din, hindi magagalit si Wenxiang at magsisimula ng massacre. Sa halip, baka piliin niyang maghintay at tulungan pa si Tudor agad-agad. Simple lang ang dahilan. Hanggat hindi tanga si Wenxiang, dapat ay alam niya ang mga bentaha at disbentahan nito. Hanggat patay si Oliver, kahit anong uri ng kasunduan ang ginawa niya kay Oliver at sa anak nito sa likod ng mga eksena, nakatadhana na silang maghiwalay. Sa oras na ito, kahit patayin niya si Tudor, hindi niya maisasalba ang sitwasyon. Sa kabaligtaran, ang dalawang pinakatanyag na batang disipulo ng angkan ng Chu ay namatay sa isla ng ahas sa ilalim ng kanyang mga mata. Tiyak na hindi malilinis ni Wenxiang ang kanyang pangalan kahit tumalon siya sa Yellow River. Kahit hindi siya mamatay, babalatan pa rin siya ng buhay. Sa makatuwid, kung talagang mamamatay si Oliver sa kamay ni Tudor, ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Wenxiang ay huwag hawakan si Tudor. Sa halip na tanggapin ang isang mahirap at walang kasiya siyang gawain, mas mabuting sumuporta siya kay Tudor at mag-alok ng tulong sa oras ng pangangailangan. Sa ganitong paraan, ang usapin ay naging isang pribadong away sa pagitan ng dalawang magpinsan. Pagbalik ni Wenxiang, siya ang masisisi sa hindi maayos na pagsubaybay, ngunit hindi siya parurusahan ng pisikal. Kung siya ay mas determinado at matapang, maaari pa siyang maging makapangyarihan at tumstigo laban kay Oliver at sa pukanan ng kanyang anak. Hanggat mabubuhay siya hanggang sa pumalit si Tudor, walang duda tungkol sa kanyang mga kikitain. Hindi mahirap mag-isip ng ganito kasimpleng paraan para makaalis sa sitwasyong ito, pero sayang nga lang at kahit ang isang tagalabas na tulad ni Terence ay malinaw na nakakakita nito. Hindi ito agad maintindihan ni Tudor, at iniisip pa rin niya kung paano niya mapipilit si Oliver na umalis. Hayaang mauna si Wenxiang na umakyat. O dapat ba niyang kunin si Oliver bilang bihag at mauna siyang umakyat? 5,418. Talagang hindi sigurado si Tudor. Ano man ang piliin niyang opsyon, ito ay lubhang mapanganib. Mahirap para sa kanya na hindi bigyan ng pagkakataon si Wenxiang na samantalahin ito. Gayunpaman, kung mananatili siya sa kuwebang ito, ano ang gagawin niya kapag tumaas ang tubig? Sa katunayan, hindi ito ang pinakadelikadong bahagi. Mula nang tumalon si Tudor sa dagat, alam na niya na hindi siya makakaligtas. Tianlu, hindi na natin maaaring ituloy ang pagkatalong ito. Bilisan na natin at umalis, payo ni Wenxiang. Nagatubili sandali si Tudor bago tuluyang tumango. Lalabas muna ako. Manatili kayong 200 talampakan ang layo sa akin. Papatayin ko siya kung lalapit kayo ng isang hakbang. Sige, sabi niya. Agad na sumang-ayon si Wenxiang. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, ang urok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation sa kabilang panig ay biglang naglunsad ng isang pag-atake. Ang kanyang figure ay naging isang itim na anino at sumugod patungo kay Tudor. Nagulat siya. Arvin. Baliw ka. Ang pangalan ng taong ito ay Arvin Chu, at ang kanyang lakas ay itinuturing na isa sa pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon ng angkan ng Chu. Gayunpaman, naiiba siya kina Tudor at Oliver. Hindi siya inapo ng pangunahing angkan, at gaano man siya kalakas, wala itong silbi.
Nakatakda lamang siyang magsilbing panangga sa kanilang dalawa. Noong nakaraan, bihira siyang mapansin ng mga tao, at palaging lumilitaw sa harap ng lahat bilang tagasunod ni Oliver. Hindi lang si Wenxiang, kundi pati si Tudor ay nagulat din. Kahit si Wenxiang, isang eksperto sa maagang Golden Core stage, ay hindi kayang magtagumpay sa isang palihim na pag-atake mula sa ganoong kalayuan, lalo na ang kabilang panig, na nasa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Ano ba ang iniisip ng lalaking ito? Hindi ba't masyado siyang mapusok? Arvin! Gusto mo ba akong patayin ng walang saysay? Galit na sigaw ni Oliver. Bagamat wala siyang ibang gusto kundi ang hiwain si Tudor sa libu-libong piraso, dapat ay pagkatapos niya itong makatakas sa panganib. Sa paggawa nito, hindi ba't pinipilit ni Arvin si Tudor na patayin siya? Sinusubukan kitang iligtas. Umungol din si Arvin, habang tinitingnan ang ekspresyon ng mukha nito, masasabing taos puso ito, ngunit ang iniisip niya sa puso ay siya lamang ang nakakaalam. Habang nagsasalita siya, isang mahaba at makitid na anino, na bahagyang maliwanag at bahagyang madilim, ang tahimik at mabilis na sumulpa at patungo sa mga paa ni Tudor mula sa isang napakasikip na anggulo. Ang dulo ng anino ay kumikinang ng malamig. Ito ay talagang isang matalas na talam, isa sa mga kilalang teknik sa martial arts ng angkan ng Chu, ang Shadow Blade. Kumaibot ang mga mata ni Tudor. Hindi nakakatakot si Arvin ng mag-isa, ngunit kung si Arvin ang kikilos, hindi lang tatayo at manood si Wenxiang. Tiyak na maghihintay siya ng pagkakataong kumilos. Sa pagharap sa magkasanib na pag-atake ng isang eksperto sa yugto ng pag-angat ng pundasyon at isang eksperto sa yugto ng gininto ang core ng sabay, kahit na maging bihag niya si Oliver, wala siyang kahit kaunting pagkakataong makatakas ng walang pinsala. Klang! Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng pagsalpok ng metal. Ang maikling kutsilyo sa kamay ni Tudor ay tumpak na hamarang sa shadow knife ng kalaban. Ang malakas na impact na nagmula sa kutsilyo ay sapat na upang gumuho ang isang makapal na pader. Isang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Oliver nang makita ito. Akala niya ay tiyak na papatayin siya ni Tudor sa unang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni Tudor na harangan ang Shadow Blade, at gamitin pa ang maikling talim na siyang pinakamalaking banta sa kanya. Isa lamang siyang hanggal. Ang epekto ng Shadow Blade ang pinakamalakas sa lahat ng Shadow Element techniques ng pamilyang Chu. Kahit na mas mataas ang lakas ni Tudor kaysa kay Arvin sa isang antas, hindi pa rin siya isang Golden Core stage expert. Habang sumasalag siya, tiyak na mapipilitin siyang umatras ng Shadow Blade. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas. Nagniningning sa enerhiya ang mga mata ni Oliver. Napagdesisyonan na niya na basta't umatras si Tudor ng kalahating hakbang, agad siyang susulong. Kapag nakatakas na siya, sisiguraduhin niyang mamamatay si Tudor ng walang libingan. Gayunpaman, laking gulat niya nang matapos masalo ni Tudor ang Shadow Blade, hindi siya gumalaw. Hindi lamang siya umatras, kundi muling inilagay pa niya ang maikling talim sa kanyang leeg nang masalo niya ang Shadow Blade. Labis siyang natakot kaya nanindigan ang kanyang balahibo. Labis siyang nagulat. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwala si Oliver. Nang masulyapan niya ang kakaibang madilim na anino sa tabi niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ay saka lamang niya napagtanto. Ang lalaking ito ay talagang espesyal na nag-cultivate ng hindi gumagalaw na anino. Isang hindi gumagalaw na anino, sa paningin ng halos 70% ng mga disipulo ng angkan ng Chu, isa itong walang kwentang galaw. Hindi ito isang teknik sa paggalaw o anumang epekto sa pagpatay. Ang tanging gamit lamang ay hanggat hindi gumagalaw ang anino, hindi gagalaw ang tao. Para sa karamihan ng mga tao, ang ganitong uri ng galaw ay maaaring hindi kapaki-pakinabang sa buong buhay nila, kaya natural lang na hindi nila ito pag-uubusan ng oras. Sa halip na sayangin ang oras dito, mas makabubuting pakinisin ang mga galaw tulad ng Shadow Blade at Shadow Steps. Iyon ang mga sukdulang galaw na maaaring magbunga agad ng mga resulta. Sa buong pamilya Chu, wala pang 3 tao ang dalubhasa sa paglinang ng hindi gumagalaw na anino. Hindi niya inaasahan na isa si Tudor sa kanila. Agad na napuno ng mga bastos na salita si Oliver, ngunit nalunok niya lamang ang mga ito pabalik. Para siyang isdang nasa chopping block. Masyado nang tensyonado ang sitwasyon.
Kung siya ang magkukusa na galitin si Tudor ngayon, baka mawala na talaga siya ng buhay. Nagawa ni Tudor na harangan ang Shadow Blade gamit ang kanyang hindi gumagalaw na anino. Hanggat kaya niyang kontrolin si Oliver, makakatayo siya sa isang hindi matatalo na posisyon. Gayunpaman, bago pa man siya makapagdiwang, nakasunod na ang atake ni Wenxiang. Isang malabong anino ang mabilis na lumapit kay Tudor. Kasabay nito, patuloy itong nahati sa libu-libong sinulid, parang hindi mabilang na kakaibang mga galame. Binalot nila siya mula sa lahat ng direksyon, patong-patong, parang isang holang may 1,000 patong na itinayo mula sa lupa. Nanigas ang puso ni Tudor. Ito ay isang malalim na teknik sa martial art na tanging mga eksperto sa Golden Core Stage pataas lamang ang makakapag-cultivate Shadowbind. Kaya niyang harangan si Shadow Blade, pero paano niya mapipigilan si Shadowbind? Kumislap ang hanggaring pumatay sa mga mata ni Tudor nang ang kanyang maikling espada ay malapit nang tumusok sa lalamunan ni Oliver. Alam niyang hindi siya makakatakas mula sa pagkakagapos ng anino. Sa puntong ito, ang tanging magagawa niya ay ilagay ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Si Wenxiang ay isa palang early-stage Golden Core expert, ang kanyang kahusayan sa Shadow Element Martial Arts ay mas mataas kaysa kay Tudor. Kahit na napakabilis ng palihim na pag-atake ni Arvin, masasabing perpekto ang tugon ni Tudor, at medyo minadali rin ang kasunod na pag-atake ni Tudor, nagawa pa rin ni Tudor na samantalahin ang pagkakataon. Sa pinakahuling sandali bago pa man tumusok ang maikling talam sa lalamunan ni Oliver, ang galame ng anino ay bumalot sa maikling talam. Gaano man kalakas ang puwersang inilapat ni Tudor, hindi niya maitulak pa ng mas malalim ang maikling talam. Muntik nang makatakas si Oliver sa kamatayan. Sa sandaling ito, si Arvin, nakakagamit lang ng Shadow Blade ng isang beses, ay sumusugod na. Sa itsura nito, handa na siyang samantalahin ang pagkakataon habang kontrolado ng Shadowbind si Tudor para paalisan siya. Hanggat mapapaalis niya si Tudor, makakakuha siya ng 100 spiritual jade. Bagamat ang presyong ito ay ika-10 lamang ng kay Wenxiang, isa na itong malaking halaga ng pera para sa isang inapo ng sangay ng pamilya tulad ni Arvin. Para dito, natural lamang na handa niyang isugal ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, si Tudor ay mahigpit ng nakabigkis ng anino at hindi makagalaw. Isa na siyang handa ng ulo. Kung hindi niya ito papatayin ngayon, kailan pa niya ito papatayin? Sa huli, nang malapit nang tumagos ang kanyang espada kay Tudor, hindi kailanman inakalang isang maikling espada ang unang sasaksak sa kanyang puso. Paano ito nangyari? 5,419. Maging si Wenxiang ay nagulat nang makita ito. Nakulong niya si Tudor at walang pagkakataong umatake. Ang may-ari ng maikling kutsilyo ay si Oliver. Isinapanganib ni Arvin ang kanyang buhay upang iligtas si Oliver, ngunit sinamantala ni Oliver ang pagkakataon upang saksakin siya sa puso. Masyadong biglaan ang pangyayaring ito, at maging sina Wenxiang at Tudor ay natigilan sandali. Baliw ka! Patuloy na binibitag ni Wenxiang si Tudor habang nakakunot ang noo kay Oliver. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa harap niya. Baliw ba ang lalaking ito na hindi marunong maghiwalay ng kaibigan at kaaway? Sinasadya ba akong patayin ng walang hiyang ito ngayon lang? Sa tingin mo ba hindi ko nakikita? Si Oliver naman ay ngumisi kay Arvin, na patay ng dilat ang mga mata. Ito. Masyado kang nag-iisip, di ba? Hindi nagkomento si Wenxiang tungkol dito. Totoo na ang biglaang pag-atake ni Arvin ay maaaring questionin, ngunit ang pagsasabi na sadyang gusto niyang patayin si Oliver ay hindi lohikal. Ano ang pakinabang niya kung mapatay niya si Oliver? Hindi lamang sina Tudor at Oliver ang mga inapo ng pangunahing pamilya. Maliban kung patay na ang lahat ng inapo ng pangunahing pamilya, si Arvin, isang inapo ng sangay ng pamilya, ay hindi makakapagpatuloy sa posisyon. Ang pagpatay kay Oliver ay hindi magdudulot sa kanya ng anumang malaking benepisyo. Sa halip, siya ay tutugisin ng ama ni Oliver. Ano ang ginagawa niya? Bukod pa rito, kahit na hindi pumili si Arvin ng magandang pagkakataon para umatake, ito ang pinakamahusay na magagawa niya gamit ang kanyang lakas. Pinatunayan ng resulta na hindi siya nagkamali ng taya.
Kung hindi dahil sa kanyang Shadow Blade na nakakuha ng atensyon ni Tudor, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon si Wenxiang na kumilos. Hindi lamang hindi nagpakita ng anumang pasasalamat si Oliver, kundi pinatay pa niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nakaramdam ng lamig sa puso ni Wenxiang. Bagamat sinasabing ang isang taong walang lason ay hindi isang lalaki, at ang panlilinlang sa isa't isa ay karaniwan sa mundo ng paglilinang, bihirang makakita ng isang taong walang puso tulad ni Oliver. Pinatay niya ang sarili niyang katulong dahil lamang sa isang hindi mapagkakatiwalaang hinala, lalo na't iniligtas lang siya ng kabilang panig. Kahit na nakita na ni Wenxiang ang lahat ng uri ng Pocona, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot sa sandaling ito. Isang marangal na eksperto sa maagang yugto ng Jiedan ang talagang natakot sa isang simpleng cultivator na nasa huling yugto ng pundasyon. Medyo nakakatawa ang dating, ngunit iyon ang totoo. Nanginginig sa takot si Wenxiang sa sandaling ito. Ano pa ba ang ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Oliver. Wala siyang pakialam kung gaano kalakas ang epekto ng kanyang espada sa iba. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tudor. Plano niyang patayin ang kabilang panig sa biyaheng ito, at pagkatapos ng insidente kanina lang, mas lalo siyang determinado na patayin ito. Sa oras na ito, si Tudor ay nababalot na ng mga patong ng anino. Sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ng anino ay hindi hamina, bagkus ay lumakas pa. Noong una, nahuli lamang nito ang kanyang kamay, ngunit ngayon, hindi na siya makagalaw. Maliban na lang kung si Wenxiang ang magkusang bitawan siya, ang tanging magagawa niya ay ang pumikit at maghintay sa kamatayan. Gawin mo mismo, akin ang bunga ng kamalayang espiritual. Walang duda ang tono ni Wenxiang. Gusto niya ang 1,000 espiritual na jade na ipinangako ni Oliver at ng kanyang anak, pati na rin ang espiritual na prutas na bot kaya niya. Hindi niya maaaring palampasin ang alinman sa mga ito. Tiyo Wenxiang, hindi ba't masyado kang sakim? Mas lalong kumunat ang noo ni Oliver. Ang pangunahin niyang prioridad ay ang maalis si Tudor, ngunit ayaw niyang sumuko sa espiritual na prutas. Bagamat si Tudor ay isang maagang Golden Core cultivator, tiyak na hindi niya ito makakalaban. Gayunpaman, tama lang na ang nakakita ng prutas ay makakuha ng bahagi, hindi ba? Ano ang kailangan mo? Biglang naging mas maingat ang mga mata ni Wenxiang. Ang pagganap ni Oliver sa pagpatay kay Arvin ngayon lang ay talagang kahanga-hanga. Sa salitang benepisyo, sa harap niya, maaaring sumugal ang ignoranteng nakababatang ito dahil sa desperasyon. Kung sino man ang makakita nito ay magkakaroon ng bahagi, hahatiin natin ito ng pantay-pantay, mungkahi ni Oliver. Pantay na hati. Ano ang saysay ng paghahati nitong prutas ng espiritu sa dalawa? Tanggi ni Wenxiang. Ang epekto ng isang espiritual na prutas ay ang pagtataas ng antas ng sinaunang espiritu ng isang antas. Ito ay isang tiyak na bagay. Kapag nahati ito sa dalawa, nangangahulugan ito na ang epekto ay hindi sapat upang mapataas ang antas ng sinaunang espiritu. Sa pinakamarami, ang maaari lamang nitong pakainin ay ang sinaunang espiritu, at ang epekto ay lubos na mababawasan. Bukod pa rito, ang kanilang pagkaunawa sa espiritual na bunga ay limitado lamang sa sabi-sabi. Sinabi nilang alam na nila kung ano ang mangyayari pagkatapos maputol ang espiritual na bunga, ngunit paano kung ito ay direktang masayang? Hindi yun imposible. Kanino siya maaaring umiyak pagdating ng panahon? Naunawaan ni Oliver ang lohikang ito, ngunit bihira niyang matagpuan ang maalamat na espiritual na prutas. Ayaw niyang sumuko ng ganoon na lang. Inikat niya ang kanyang mga mata at sinabing, maaari kong hilingin sa aking ama na maghanda ng mas maraming espiritual na jade. Tiyo Wenxiang, kalahati lang ang kailangan mong ibigay sa akin, hindi, maliit na kalahati. Madaling mapataas ng isang espiritual na prutas ang antas ng primordial spirit ng isang Jindan stage master, kahit na isang bagong silang na halimaw na may edad na kaluluwa. Nasa tugatog pa lamang siya ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation ngayon, marahil ay kalahati na lang ang kailangan niya para mapataas ang isang antas. Para dito, sulit na gumastos ng ilang daang spirit jade. Akin ang prutas ng espiritu, walang lugar para sa pag-uusap. Kung may makita pa tayong ibang kayamanan mamaya, maibibigay ko ang mga ito sa iyo. Hindi umatras si Wenxiang. Hindi mataas ang kanyang kakayahan, at matagal na siyang natigil sa maagang yugto ng Jiedan.
Kung wala siyang anumang hindi inaasahang engkwentro, malamang na dito na siya mapupunta habang buhay. Ang espiritual na prutas na ito ang halos tanging pag-asa niya upang maabot ang susunod na antas, kaya paano siya susuko? Hindi na nagsalita pa si Oliver, pero halata sa ekspresyon niya na ayaw niyang bumitaw. Natuwa si Terence sa tanawin mula sa malayo. Nasa mga bisig pa rin ni Tudor ang mga prutas, at malapit nang maglaban ang dalawa, hindi alam ang paparating na panganib. Nagpapatuloy pa rin ang komprontasyon. Bagamat nakapagdesisyon na si Wenxiang na agawin ang espiritual na prutas, hindi niya maaaring baliwalain ng lubusan si Oliver. Tutal, ang mag-ama ay may napakataas na katayuan sa angkan ng mga Chu. Kung talagang mag-aaway sila dahil dito, kahit na maaari pa siyang umasa sa espiritual na prutas upang mapataas ang kanyang lakas sa mas mataas na antas, ang kanyang mga susunod na araw ay magiging napakahirap. Ang pinakamahusay na solusyon sa ngayon ay ang magpakita ng matigas na saloobin at pilitin si Tian Liangchu na umatras. Sa pinakamarami, gagawa siya ng ilang konsesyon sa ibang aspeto bilang kabayaran. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kakaibang nangyari. Biglang nanginig ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Tudor, at ang mga itim na galame ng anino na bumabalot sa kanya ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Sa isang iglap, nakawala si Tudor at nabawi ang kanyang kalayaan. Natulala si Wenxiang. Ang Shadow Bind ang pinakamalakas na binding skill ng Chu Clan sa Shadow Element. Ang binding effect nito ay kabilang sa mga nangunguna sa buong sinaunang martial world. Kung si Tudor ay isang Golden Core Stage expert na nasa parehong antas, maaaring may pagkakataon siyang makawala. Gayunpaman, nasa foundation building stage pa lamang siya. Paano siya makakawala? 5,420. Kahit gaano pa man kagulat si Wenxiang, ang totoo ay nakawala na nga si Tudor sa kanyang anino. Kumuha pa siya ng isang espiritual na prutas mula sa kanyang bulsa at isusubo na sana ito sa kanyang bibig. Baliw! Nabigla si Wenxiang. Bagamat hindi lason ang espiritual na prutas, mas malakas ang epekto ng makalangit na kayamanan, mas kailangang maging maingat bago ito kainin. Kung hindi, mas mabuti na ito kaysa lason. Hindi pa kasama rito na ang buong proseso ng pagkuha ng prutas ay magiging isang malaking nakamamatay na depekto, hindi imposibleng mamatay agad. Dahil sa kawalan ng oras para mag-isip, mabilis na ginamit muli ni Wenxiang ang mga nakadikit na anino. Ito lang ang paraan para mapigilan niya ang kanyang kalaban. Ayon sa sentido komon, hindi direktang magagamit ang mga nakadikit na anino. Una, maaaring hindi matugunan ang mga kinakailangan sa anino. Pangalawa, kahit na sapat ang mga anino, masyadong halata ang mga bakas. Kung walang elemento ng pagkabigla, kung padalos-dalos niyang ipapadala ang sarili sa kalaban, tatamaan niya ang busol kung hindi siya mag-iingat. Kung hindi lang dahil sa mas mataas ang lakas niya kaysa sa kalaban, hindi kailanman susubok si Wenxiang ng ganitong panganib. Hindi siya mahilig sumubok ng panganib, pero determinado siyang makuha ang bunga ng espiritual na kamalayan, kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Hindi inaasahan, handa na si Tudor para dito. Ang kanyang pagkain ng espiritual na prutas ay isa lamang pagkukunwari. Kakainin lamang niya ang espiritual na prutas sa ilalim ng mapag-imbot na mga mata ni Wenxiang at Oliver kung gugustuhin niya. Ginawa niya ito upang akitin ang kabilang panig na kumuha ng pain. Sa sandaling ginamit ni Wenxiang ang nakadikit na shadow steps, nanguna si Tudor. Ang kanyang target ay hindi si Wenxiang, kundi si Oliver. Alam na alam niyang wala siyang laban kay Wenxiang. Sa maikling panahon na siya ay nakulong ng anino, napagtantonan niya na ang tanging pagkakataon niya para mabuhay ay ang patayin si Oliver. Base sa sitwasyon ngayon lang, hindi lubos na magkasundo sina Wenxiang at Oliver. Matapos talagang mapatay si Oliver, maaaring hindi na siya targetin ng lalaking ito matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Ngayon lang napagtanto ni Terence na nakarating na pala si Tudor sa isang antas ng huling pagkaunawa sa kanyang mga mata, ngunit mas mabuti na rin iyon kaysa mamatay ng hindi namamalayan. Bukod pa rito, hindi naman ganoon katalino o talento si Tudor, ngunit mayroon siyang lakas ng loob. Para maging mas tumpak, tinupad niya ang kanyang mga desisyon at nagpatuloy. Tulad ngayon, sumugod siya patungo kay Oliver nang walang pakialam sa sarili niyang buhay.
Ang lahat ng kanyang lakas ay nakatuon sa dulo ng kanyang espada, at hindi siya nag-atubiling isuko ang kanyang sariling depensa. Ang ginawa niya ay patayin si Oliver sa isang atake lamang. Dapat malaman na hindi pa niya tuluyang natatanggal si Wenxiang sa oras na ito. Nabigla lang siya sa kalaban. Si Wenxiang ay gumagawa rin ng lahat ng makakaya niya, at posible para sa kanya na mahabol ito sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng maagang yugto ng Jiedan. Bukod pa rito, ginamit niya ng harapan ang mga nakadikit na anino, at sumugal gaya ni Wenxiang. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ni Oliver ay hindi kasing laki ng agwat sa pagitan nila ni Wenxiang. Maliit na antas lamang ang mga ito. Hanggat naghanda siya sa sandaling mapagtantaw niya ang intensyon ng kabilang panig, posible para sa kanya na patayin si Tudor. Alam ni Tudor ang mga panganib na kaakibat nito, ngunit wala siyang pakialam. Sa sitwasyon ngayon, alinman kay Oliver o siya ang mamamatay. Walang posibilidad na silang dalawa ay magkasama. Sa isang kisap mata, isang hakbang na lang ang layo ni Tudor kay Oliver. Nang malapit ng dumampi muli ang maikling talon sa kanyang kamay sa lalamunan ni Oliver, isang tahimik na alulong ang biglang nagmula sa kanyang likuran. Namanhid ang anit ni Tudor. Pamilyar ang boses na ito. Hindi na niya kailangang lumingon pa para malaman na ito ang Shadow Arrow, isa sa pinakamalakas na Shadow-type martial arts techniques ng Chu clan. Naiwan pa rin niya si Wenxiang. Ang pinakamabilis na teknik, ang mga nakadikit na shadow steps, ay hindi lamang nangangailangan ng iba't ibang malupit na kondisyon kundi kailangan ding mag-imbak ng enerhiya. Ito ay isang mahirap na limitasyon. Kahit ang isang Jindan Stage Master ay maaari lamang paikliin ang oras na ito, ngunit hindi ito maaaring tuluyang burahin, kaya imposibleng gamitin ito ng tuluyan. Gayunpaman, kahit hindi makahabol si Wenxiang, hindi ibig sabihin noon ay makakapagpahinga na siya ng maluwag. Isang palaso mula sa malayo ay sapat na para kitilin ang kanyang buhay. Napakabilis ng bilis ng palaso ng anino. Halos kasabay ng pagtataas ni Wenxiang ng kanyang kamay, naabutan na rin ng palaso ng anino si Tudor, na nasa layong 100 talampakan. Kung hindi ito napansin ni Tudor ng maaga at pinilit ang sarili na lumayo sa kalahati ng katawan, ang palaso na ito ay direktang tatago sa kanyang lalamunan. Sa huli, ang palaso ng anino ay bumaon sa kanang balikat ni Tudor at naglaho sa ere. Gayunpaman, nag-iwan ito ng isang napakadugo at malaking sugat na isang nakapangangilabot na tanawin. Kumunat ang noo ni Wenxiang nang makita niya ito. Kahit naloko siya ni Tudor ngayon lang, hindi siya natarante kahit ang anino ang kanyang trahedya. Noon pa man ay lubos siyang naniniwala na hanggat gusto niya, maaari niyang kitilin ang buhay ni Tudor anumang oras. Kasing dali lang ito ng pagbelang ng kanyang kamay. Gayunpaman, ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi katakataka na si Tudor ay nagbantay laban sa kanyang palaso ng anino, ni hindi rin katakataka na nakaiwas siya ng kalahating distansya ng katawan ng maaga. Gayunpaman, ang kanang balikat ng lalaking ito ay malinaw na sinalanta ng isang nakakakilabot at madugong butas. Para sa mga tagalabas, tila ba mahuhulog ang kanyang buong kanang braso. Ngunit, sa sandaling ito, hindi siya nahulog. Sa halip, hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada. Paano nangyari iyon? Paano niya natitiis ang malakas na tama ng palaso mula sa anino? Sandali na natigilan si Wenxiang. Sa wakas ay nakakita siya ng isang patong ng malabong linya sa pagitan ng mga kasukasuan ng mga kamay at paa ng kabilang panig. Sa unang tingin, tila ito ay isang komplikado at malalim na disenyo na nabuo ng isang uri ng napakanipis na itim na linya. Kung titingnan niyang mabuti, matutuklasan niyang hindi ito mga itim na linya, kundi mga anino. Palitan ng buto sa anino. Gulat na sabi ni Wenxiang. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, napalitan nito ang mga kasukasuan ng anino sa maikling panahon. Sa ganitong paraan, halos kalahati na lang ito ng anino. Maliban na lang kung direktang maalis ang pinagmulan ng anino, halos imposibleng matalo ito dahil hindi matatalo ang anino. Siyempre, totoo ang pinsalang dulot ng Shadow Arrow. Ang tanging epekto ng bone swapping ay ang pagpapanatili ng sapat na paggalaw ng gumagamit kahit na malubhang na sugatan. Hindi mahalaga kahit na mabasag ang mga kasukasuan, maliban na lang kung tapos na ang takdang oras.
Isa itong kakaibang martial art ng pamilya Chu. Mas kakaiba pa ito kaysa sa hindi gumagalaw na anino. Mabuti na lang at may mga taong nagsasanay pa rin ng hindi gumagalaw na anino, ngunit halos mawala na ang teknik ng pagpapalit ng buto. Ayon sa kaalaman ni Wenxiang, kahit ang kasalukuyang patriarka, na kamakailan lamang ay umakyat sa bagong antas ng Soul Stage, ay hindi alam ito. Nakatala lamang ito sa sikretong manual ng martial arts ng pamilya Chu. Ang dahilan nito ay hindi dahil sa ang aktwal na halaga ng pakikipaglaban ng pagpapalit ng mga buto na parang anino ay hindi sapat. Sa kabaligtaran, ang aktwal na halaga ng pakikipaglaban nito ay napakataas, kahit papaano ay mas mataas kaysa sa hindi gumagalaw na anino. Ang problema ay ang pamamaraan ng martial art na ito ay masyadong mahirap. Kung titingnan ng lahat ng mga ninuno ng angkan ng Chu, ang bilang ng mga taong tunay na nakakaintindi ng esensya nito ay mabibilang sa mga daliri. Bukod pa rito, ang aktwal na epekto ng pakikipaglaban nito ay hindi gaanong kahanga-hanga kumpara sa mga offense iba at depensibong pamamaraan ng martial arts tulad ng Shadow Arrow, kaya natural lang na walang interesado rito. Hindi niya inaasahan na si Tudor, isang batang nababata, ay hindi lamang magpapakadalubhasa sa kakaibang hindi gumagalaw na anino, kundi pinagkadalubhasaan pa niya ang pamamaraan ng pagpapalitan ng mga buto sa mga anino. Isa lamang siyang talagang kakaiba. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.